Oh, 'di ba meron naman siyang point guys, yun nga lang kasi yung way ng pagkakasabi niya parang galit, eh, 'no? Kasi kayo ang titigas ng ulo niyo, eh. Hindi dapat si Canada nag-a-adjust sa inyo, 'di ba? Hello guys, Nardino TV here and we are back with another video. It's a rainy Tuesday dito sa Vancouver. Ayan guys, oh, maulan na naman tayo. Right? Maulan na naman ang Vancouver. Pero maganda pa rin, di ba? Napakaganda pa rin po ng mga nakikita natin dito sa Vancouver, Canada. Eh, so tapos na tayong magpaghatid. Hatid na tayo ng mga bata, pati asawa ko guys. Nahatid na kasi pupunta rin siya ng downtown today. So lahat kami ngayon nasa labas, no? So ako ngayon ang susundo sa mga bata mamaya. Pero that is okay. Kaya nga, we are blessed with this work na kami ay flexible at pwede naming magampanan pa rin yung mga kailangan naming gawin bilang mga magulang, no? So we are so lucky. Yan, and blessed talaga. Grabe ang nangyayari ngayon sa paligid sa mga ibang country, no? Kaya yung mga nasa ibang bansa ngayon na nakakaranas ng mga nangyayaring hindi magaganda, mag-ingat kayo diyan, no? Napapanood ko, grabe yung bombahan, no? Ay nako, I can't imagine living on that area, no? Kung ikaw nandun ka, kasama mo pa yung family mo, nakakatakot. And sana matapos na yan, no? Sana yung mga nangyayaring mga ganyang conflict with other countries matapos na kasi nadadamay lang din yung mga hindi naman dapat. Oh, ang daming casualties na hindi naman sila parte nung mga nangyayari na yan, no? Anyway, so pupunta tayo ng office ngayon, no? So, ang kwentuhan natin habang tayo nagmamaneho is yung adjustment, no? Dito sa Canada. Yung mga nag-i-immigrate dito sa Canada. Meron kasi akong nakitang post na galit si kuya, no? Based dun sa tono ng kanyang post na puro daw reklamo yung mga ibang tao na nandito sa Canada. Wala na daw ibang sinabi kung hindi ganito, ganyan. Mahirap sa Canada, ganyan, no? Park na tayo, guys. Lalakad lang tayo, papunta ng office natin. Maulan. Pero okay lang. Ganun talaga. Let's go, pasok na tayo. Bago tayo magtrabaho, syempre, bibili muna tayo ng breakfast natin. Bibili tayo ng kape natin. Pambansang breakfast ng Canada, Tim Hortons. Yan. Pila lagi. Tsaka dito maraming Pilipino nagtatrabaho dito. Coffee. Ano ba yung order nyo dito? Thank you po. Balik na tayo sa office. Naka-order na tayo, guys. Yung usual na order natin. Sausage, farmer's wrap, tsaka dark roast. Perfect. So kung nandito kayo sa British Columbia guys, diyan kayo kukuha ng driver's license sa ICBC. Ang ibig sabihin yan, Insurance Corporation of British Columbia. Another rules yan dito. Hindi uubra dito yung palakasan dahil meron kang kakilala, makakakuha ka na ng license. Hindi uso dito yan guys. So kailangan din natin mag-adapt sa mga katulad niyan. So punta tayo ng lobby guys sa security para maayos yung access natin dito sa parking. Para pwede na ako mag-bike papunta dito. So pwede kong i-park yung e-bike natin dito. Una natin yung access sa parking. So subukan natin ngayon kung gagana. So ito yung parking. Access sa parking. Una natin ha. Oh! Ayun, gumana. So dito tayo papasok guys pag nag-bike tayo. Hanapin natin yung
Bike locker. Oo, ito. Baka nga ito yun. Kasi binigyan niya ako ng susi. Oo, tingnan natin ha. Oo nga, ito nga. Okay. Nice one. Okay. So dito tayo magpa-park guys. Gamitin natin next time tayong pumunta dito. Nice. Thank you. Secure na yung bike natin. Yun. Tuloy natin yung ating kwentuhan dito, no guys, about dun nga sa gusto ko sanang pagkwentuhan natin kanina habang tayo ay nagmamaneho. Pero nagmamadali na kasi kung may mga meetings pa ako na. Ang tanong is, sino ba dapat na mag-a-adjust, no? Yung nag-migrate o yung country na pinuntahan, no? Yung nakita kasi nating post, no guys, actually, may point naman si kuya. Siguro on the way lang ng pagkakasabi niya, pwede pang guys, pwede pang gandahan or pwede pang ayusin. Pero siguro meron siyang pinagdadaanan kaya ganun yung ganun yung dating parang galit no. Ang title is, kayo ang mag-adjust sa Canada. Ang dami niyong complaint sa Canada. Hindi lang kayo sanay sa buhay sa Canada kasi sa Pinas, pa-easy-easy lang buhay nyo. Tapos, nagpunta kayo ng Canada para mag-complain na mahirap maging Canadian citizen at nagtatrabaho kayo lagi. Balik na lang kayo sa Pinas kung ganyan mentality nyo. Ano gusto nyo? Canada ang mag-a-adjust sa buhay nyo? Kayo mag-adjust, kayo nagpunta sa Canada eh. O, di ba meron naman siyang point guys? Yun nga lang kasi, yung way ng pagkakasabi niya parang galit eh, no? Kasi kayo ang titigas ng ulo nyo eh. Hindi dapat si Canada nag-a-adjust sa inyo, di ba? Anong masasabi natin dyan, no, na tayo ay isang nag-migrate din po dito sa Canada? Sa totoo lang guys, nung nagsisimula kami dito, ang dami naming nakikita, no, hindi lang Pilipino. Of course, meron ding iba't ibang lahi na, mostly guys, ibang lahi, na nakakalungkot isipin na pumunta sila dito sa Canada. And ang reason, probably the reason behind kung bakit sila pumunta dito sa Canada is meron silang ayaw doon sa country nila. Kaya nga sila nandito eh, di ba? Ako po, may mga ayaw ako sa Pilipinas, kaya ako nandito. Or meron akong mga bagay na gusto kong ibigay sa family ko na hindi ko ma-achieve, no? Sa Pilipinas, kaya ako nandito, di ba? And ang hindi ko naiintindihan doon is yung mga bagay na ayaw nila sa country nila, bakit nila ini-impose dito o ginagawa nila dito, no? Halimbawa na lang guys, yung simpleng pagtawid, no? Yung simpleng pagtawid, dito guys meron talagang designated na tawiran dito. So wala pa akong nakita ditong daanan or street na wala talagang tatawiran ang tao. Yung walang maayos na tawiran. Meron guys, meron at meron. Pero marami akong nakikita na nakikipagpatintero pa rin, no? Na gawain nila yung sa bansa nila, dinala nila dito. So, sino ngayon na mag-a-adjust, di ba? Si Canada pa ba ang mag-a-adjust kapag ikaw ay na-aksidente dito sa Canada, no? So, para sa akin, mali yun. Yung mga international student, no, na nagrarally kasi nga daw, kailangan daw silang bigyan, no? Kailangan, no? Kumbaga, it's a mandatory na kailangan daw silang bigyan ng permanent residency dito sa Canada. Kasi daw, nagbayad naman daw sila ng tax ng tama at pinangakuan daw sila na sila ay magiging permanent resident dito pag pumasok sila as an international student. Alam nyo guys, lumang kwento na yan eh, no? Pero hanggang ngayon, as far as I know, meron pa rin mga ganyang rally, no? Sa iba't ibang province po ng Canada. Una guys, lahat naman tayo ay nagbabayad ng tax. Kahit nga po doon sa country na pinanggalingan natin, nagbabayad tayo ng tax. Pero it doesn't mean na magkakaroon tayo ng extra privilege na mag-demand ng kung ano-anong bagay. Halimbawa na lang is yung pagiging permanent resident dito sa Canada. It doesn't mean na nagbabayad ka ng tax, required na agad si Canada na nabigyan ka ng permanent residency, di ba? Napakalabo naman nun kasi merong tamang proseso para maging permanent resident ang isang temporary resident dito sa Canada. Hindi po yun hinihingi na ganun.
And yung pagiging isang international student, sinabi na yan guys. Kay Mark Miller pa lang, di ba? Ang sabi nga niya, hindi po guarantee ang pagiging isang international student na after the end of your program, magiging permanent resident ka dito. Merong mga nagiging permanent resident guys, pero hindi siya directly connected sa pagiging estudyante mo dito sa Canada. No? So, kung sino man ang nangako sa kanila nun, yun ang puntahan nila. No? For sure yan yung mga bogus, yung mga illegal na consultant, no? Na agency na nangako ng napakarami na hindi naman totoo. So, yun dapat ang puntahan nila. Hindi kasalanan ni Canada yun. So, si Canada pa ba ngayon na mag-a-adjust about those kind of things? Of course, dapat hindi. Kasi nga guys, unfair naman doon sa talagang pumasok sa tamang process, di ba? And ako naniniwala talaga ako no, na pag ikaw pumasok ka dito ng tama, legal, at alam mo kung ano yung pinasok mo, ni-research mo talaga, pinaghandaan mo, meron kang plan A, B, C, and so on, di ba? So, hindi mo na kailangang manghingi, hindi mo na kailangang magmakaawa, hindi mo na kailangang mag-rally, kasi nga, ibibigay at ibibigay po yan ng Canada sa inyo. Ano? Magkakaroon ka ng opportunity and chances na mag-apply or makapasok doon sa mga program ng Canada like PNP para ikaw ay maging permanent resident dito sa Canada. Hindi mo na kailangang manghingi. Eventually, mai-encounter mo yan as you go on pag talagang pumasok ka ng tama dito sa Canada. Sabi nga natin, ang Canada parang ano yan guys, parang bahay yan, no? Kung ikaw ang may-ari ng bahay at nagkaroon ka ng bisita, papayag ka ba na yung visitor mo magde-demand sa'yo ng kung ano-ano na baguhin yung mga bagay na nandun sa loob ng bahay mo? Halimbawa, sabihin niya sa'yo, palitan mo yung ceiling, palitan mo yung carpet, palitan mo yung kulay ng wall mo. Papayag ka na lang ba? Siyempre hindi, di ba? Bahay mo yon, so meron ka mga rules na kailangan sundin nung mga tao na papasok sa bahay mo. Hindi sila ang magdidikta kung ano yung kailangan mong gawin. Ganon din sa Canada guys, di ba? Nung pumasok tayo dito, may mga rules. Yung mga simpleng rules sa daan, yung mga simpleng rules sa immigration sa process. Nandito na yan bago pa tayo pumasok dito sa Canada. So dapat hindi natin baguhin. Dapat sundin natin, di ba? Kasi at the end of the day, it boils down dun sa respeto guys. Sa respeto doon sa country na pinasukan natin, no? Nandito tayo para mag-adjust, hindi po para baguhin or i-disrespect yung mga rules ng mga ganyan or yung mga policy na meron sila dito sa Canada. And again, sabi ko nga, as long as tama yung pasok mo dito at tama yung mga bagay na ginagawa mo, you are in a good hands. You are in a good position para maging permanent resident dito or maging citizen ka dito sa Canada. Kasi nga, meron ka ng plano, meron ka ng patutunguhan talaga. Respeto natin kung ano yun nandito sa Canada. Tayo ang mag-adjust and yung country kung nasan tayo, whether Canada yan or what, as long as nire-respeto natin yung mga policy and rules dito, Canada or the country will be the one supporting us para makuha natin yung mga bagay na gusto natin dito sa country na to on a legal way and in a respectful way. Okay? So yun lang guys. Thank you for watching and see you on my next video. Peace guys.